Maayong adlaw sa inyong tanan mga brother and sister. Maayong adlaw sa inyong tanan. Ako ay naghimo ko aning pagvideo. Yung pagvideo kasi naengganyo man ko sa mga CFD ba? Mga brother na CFD bitaw, mga Catholic Faith Defender. Naengganyo ko papa sa kakapanood ko lang diyan sa Cebu, Tagbilaran, Plaza Independencia. Hindi ko lang alam kung saan yan. Tsaka sa Liti, mga napanood na ako. Mga video nga kung saan ay may mga open forum sila at saka may mga debate. Lalo tigit yung mga kwan. Pero pasensya lang kayo sa aking lengguwahe kay hindi ako fluent masyado, hindi ako fluent sa Bisaya. Dito ako pinanganak sa part ng Maynila Pero ang salita ko, ang pronouns ko parang Bisaya. Kasi yung tatay ko taga Cebu, nanay ko rin taga Cebu rin. Pero dito ako pinanganak sa Maynila. Sa kahirap ng buhay, nalipat kami sa Sa totoo lang, ako, 14 katuig na iglesia ko ni Cristo ni Manalo. Tapos upat katuig ko nga maglima nga Sabadista. Pero hingabot ang time nga nawala ko sa kwan bitaw. Unya sa kinilaging uso-uso nitong kwan. Mga panood ng YouTube. Napapanood ko lagi yung mga CFD. Mga madami sila, mga CFD, sila Melchor dito sa Manila, Melchor Manalili. Sila yan si Talibong, si Argeseno, si Jando, lalo tigit si Brother Paul talaga, yung aking si Brother Paul. Sino pa? Si Gitamundok, yung magkapatid nga Gitamundok, at saka lalo tigit si Father Darwin Gitgano, ayun lang na-encourage ko na kuan ko. Ipagpasensahan nyo na hindi ko kaya mo fluent sa kay may naay mga malalim na mga Bisaya sila. May mga malalim silang mga termino na hindi ko sama ng mga gama. Hindi ko alam yun Maggama. Ayun pala gama, paggawa pala yun. Pero Bisaya ako mga ginikanan. Kaso lang mga malalalim, kasi lumaki ako dito Manila, dito ako pinanganak. Na ako'y naka-encounter nga kay naengganyo naman ako sa kini bang makipag-usap bitaw sa wala na yun sa isip ko yung mga makikipag-usap sa iba't ibang relihiyon. Na-encourage mo noon ko kay naamay nagsasalita dyan sa may pardahan ng tricycle. Church of the Firstborn daw siya. Church of the Firstborn. 12:23 ng saan ba yan? Hebreo 12:23. Nakalagay doon sa pangkalahatang pulong na iglesia ng mga pangalan na nakatala sa langit. Na yun ang kanyang kwan. Kaya nung lumapit ako, kasi na-encourage man ko nga sila man ang nag-angkon sa tinuod daw nga church na sa Mateo 16:18. Sila daw ang totoong iglesia. Ang iglesia ng mga panganay. Sila Moises, sila Abraham, may mga panganay yan
sila David, mga panganay yan sila. Sila daw ang iglesia ng mga panganay. At naisip ko naman, parang totoo naman niya, sila talaga ang iglesia ng mga panganay nung una. Ngayon, nung lumapit ako, Church of the Firstborn sila eh. Nagtanong ako sa kanya. Kasi, ang akala niya siguro, yung pagtatanong ko, lilipat ako sa kanyang kuwan. Ang tanong ko lang naman, simple lang yan. Sabi ko, yun bang firstborn ninyo? Kailan yan itinayo? Nung una pa daw. Sa katunayan daw, nakatala na nga sa langit. Ang Church of the Firstborn daw, nung unang panahon pa, sa panahon ng mga magulang, nakatala sa langit. Totoo naman yun eh. 12:23 ng Hebreo, nakatala talaga sa langit ang iglesia ng panganay, nakatala sa langit. Ngayon tinatanong ko sa kanya, yun bang iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit? Ito ba yung sa inyo ngayon na pinangaral mo na firstborn? Sabi niya, oo daw. Sabi ko, anong prueba? Medyo nagulat siya kasi parang nagsasaliksik ako. Ano ang prueba? Binasahan niya ako ng mga 14 sa Istang Juan, ang mga nagsitanggap daw sa salita ng Diyos, binigyan ng karapatan maging anak, Juan 1:12, John 1:12, na ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos yung lahat ng nagsitanggap. Kaya yun daw ang Church of the Firstborn. Ay sabi ko, yung mga born again na nagtanggap man yan kay Panginoon, sila pala din ang firstborn. Hindi sila daw. Sabi ko, sino man tumanggap sa inyo? Nag-iba na yung kulay ng itsura niya. Kasi daghan man tao. Kasi may nagdawat sa inyo nga para maging konektado kayo doon sa unang iglesia ng panganay nakatala sa langit. Hirapan siya kung saan ang imong ipambasa, dili man niya, sabi ko. Ang iyong pinangbabasa, di man niya nakonektado doon sa dirirago ka sa Pilipinas yung tukar. Pangutanan ako siya, kano saan na imong ipatayo, diri parehistro ang imong firstborn. Di siya mutugan. Ang inyong firstborn, kano saan ninyo gitayo diri parehistro? Hindi siya mo sabi. Kasi ang sabi mo kanina, 12:23, iglesia ng panganay noong panguna. Kaya ilang siglo na ang lumipas, paano ka naging konektado sa iglesia ng panganay noong una? Na ngayon lang kayo lumitaw. Tapos doon ako nagtanong talaga sa last na tanong ko na parang nahirapan talaga siya kasi maraming tao. Sabi ko sa kanya, paano mo makonekta ang iglesia ng panganay nakatala sa langit at yung sayo ngayon dito sa Pilipinas? Paano mo maidugtong doon? Dapat walang putol yan eh. Hindi mo nga masabi kung kailan kayo nagparehistro ng iyong founder. Kung anong taon dito. Nahihirapan na siya. Kasi kung kayo ang tunay na firstborn, ay yung iglesia ng panganay nakatala sa langit. Ito bang inyong iglesia ngayon nakatala ba ito sa langit? Ang binasa mo 12:23, ay yung 12:23, yung iglesia yan ng panganay nung una pang panahon. Palagay natin sila Moises, sila Abraham, sila David, sila lahat ng mga panganay nung una. Yung mga iglesia ng panganay sila, nakatala na sila sa langit. Kasi mga banal yun eh.
Mga sinugo ng Diyos yung mga pinili. Ngayon, paano ngayon ma-connect yung sayo doon sa iglesia ng pangalan nakatala na sa langit? Na kailan na kayo lumitaw? Paano? Hirapan siya magkuhan. Ang binabasa niya, yung 12, lahat, 1:12 ng 1. Ay, ako tumatanggap din ako sa Panginoon eh. Ito ibig sabihin, firstborn din ako. Ay, yung born again din, tumatawag din yan ng ano. Lahat yan, puro Church of the Firstborn pala yan sila. Tapos, mayroon akong tinanong sa kanya na, na talagang nahirapan siya. Nag-stop na lang nag-stop na. Kasi sabi niya, nagmamadali daw siya. Kasi hindi man niya masagot na. Kaya, sabi ko, wag mo nang gamitin yung, kasi tanongin kita, mayroon bang iglesia ng panganay nakatala sa langit? Sabi niya, mayroon, 12:23 ng Hebreo. O, sige. Diyan sa Hebreo na hindi na ako magtanong. Kasi yung Hebreo na yan, patungkol yan doon sa iglesia ng panganay. Tama? O daw. O sige, tanong ko ulit. Yung sa inyo, sinong tumanggap sa inyo para maging konektado kayo sa iglesia ng panganay nakatala sa langit sa 12:23? Sino? Huwag mo nang basahin yung Hebreo na yan. Tinanong ko na yan sa kanina. Kini mong nakaamong yung mga CFD manggod na. Yung sagwa ko kabang kaagan. Oh, lalim yung salita ko. Kahit wala akong kabang kaagan. Na encourage ako ngayon na makapagtanong ng mga ano. Oo. Kasi ang tanong ko sa kanila, ano talaga, medyo madiin. Paano nga ba kayo ma-ikonekta? Paano kayo maging konektado doon sa Church of the Firstborn nung unang panahon sa 12:23 ng Hebreo? Pagtanong ko sa iyo, mayroon bang iglesia ng panganay nakatala sa langit? Mayroon. Ang binasa 12:23 ng Hebreo. O sige, sabi ko, hindi na ako magtanong dyan kasi nga iglesia ng panganay nakatala sa langit yan 12:23 ng Hebreo. Ang tanong ko naman sa inyo, kasi sabi mo kayo ang tunay na iglesia na Church of the Firstborn, iglesia ng panganay kayo. Ngayon tanong ko sa inyo, sino naman ang may nagtanggap sa inyo na para kayo maging kasapi ninyo ang Church of the Firstborn nung iglesia ng panganay nakatala sa langit? Sino? Ang Biblia daw, sige basahin mo nga. Ang binasa 12:23. Hindi na ako nagtanong nga dyan sa 12:23. Binasa yung 1:12. Hindi man yan yung 1:12. Ibig sabihin, ako tumatanggap sa Panginoon. Church of the Firstborn ako. Ay, hindi naman ako sumasamba dyan sa inyo. Yung lalo na yung mga born again na yan, na iba. GIL born again Christian, born again na oneness, born again na iba-iba man GIL, born again na full gospel, born again Trinitarian. Mayroong iba-iba yung mga born again. Puro man yan nagsitanggap sa Panginoon. Mga Church of the Firstborn man yan. Bakit hindi yan ipinarehistro bakit hindi umanib yan sa yung Church of the Firstborn kung yan ang basihan mo yung 1:12 ng Juan? Ba't magkaiba kayo? Nagdidebate pa nga kayo. Makulit ako magtanong. Ano ba yan? Mga si FT mo kung magkaamong. Dami pa sana kung itatanong sa kanya Kaso lang, umalis man siya na. Mamadali na daw siya. Yung hindi pa ako dumating nagtanong-tanong. Kahit maghapon siya, sagot na sagot sa mga kausap niya doon. Pero nung ako na nagtanong, isang oras,
Ako na nagtanong, surrender mo dayon? O pa kayo maabot sa pinakang kuan? Galit talaga. Okay na. Maraming salamat.